Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Janelle. Taong 1999, Kabangkalan, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, isang estudyante si Janelle sa isang pampublikong universidad sa syudad ng Kabangkalan. Bagaman taga-syudad, pinili nitong mag-aaral sa Kabangkalan dahil sa kanyang hilig sa agrikultura. Wala naman naging pagtutol ang mga magulang sa naging pasya. Dahil nakikita ng mga ito na masaya sa kanyang kursong kinuha. Nakita din nila ang napakalaking pagbabago sa loob ng 3 taon niyang pag-aaral sa nasabing universidad. Nagkaroon ito ng napakadaming kaibigan. Isa na dito si Lexie, tubong Kabangkalan. Halos araw-araw itong niyayaya ni Janelle na pumunta sa tahanan. Nakasanayan na din naman ng mga magulang nito ang presensya ng binata. At kadalasan pa nga ay inaasar sila ng mga magulang ni Lexie. Aba, nandito ka na naman pala, Janelle. Ano, kailan mo isasama ang mga magulang mo para mapanhikan? Wika ng tatay ni Lexie. Halos lumubog sa sahig sa sobrang hiya si Janelle. Kaya kagad naman itong inawat ni Lexie. Tatay naman, wala naman pong ganun. Kung meron man masyado pa pong maaga. Magtatapos po muna kami ng pag-aaral. Di ba pare? Wika ni Lexie. Nalalo namang kinahiya ni Janelle. Ang totoo, talagang magnobyo ang dalawa. Ngunit napag-usapan nilang magtatapos muna sa pag-aaral bago pagplanuhan ang kanilang kasal. Opo, Mang Sigmund. Tama po ang sinabi ni Lexie. Magtatapos po muna kami ng pag-aaral bago magpakasal. Tugon ni Janelle. Natahimik naman ang matanda sa sinabi nito. Matapos ay humagalpak ng tawa. O, di ba? Sinabi ko naman sa iyo, Melba. Sa bibig na uhuli ang isda. Ayan, di umamin din kayong dalawa. Pero ayos lang sa akin yun. Boto naman ako sa iyo, Janelle. Napakabait mong bata. At hindi naman may tatanggi na napakatalino mo. May team ka nga lang pero gwapo ka naman. Wika ni Mang Sigmund. Sabay tayo at labas ng tahanan. Dahil nakita nitong masama na ang tingin ni Lexie sa kanya. O siya mga bata, aalis na muna ako. Melba, ikaw na muna ang bahala sa 2 lovebirds na ito. Pupunta muna ako sa gulayan at magdidilig pa ako ng mga sitaw. Muling wika ni Mang Sigmund. Panatag ang mga magulang ni Lexie tuwing kasama nito si Janelle. Pero ang hindi alam ng binata, may tinatagong sikreto ang pamilya ng kasintahan. Minsan isang hapon, dahil wala naman silang pasok, pumunta si Janelle sa tahanan ni Lexie para tumambay. Nadatnan niya na may sako ng uling na hinahatak ang tatay ni Lexie papunta sa silong ng tahanan. Hindi naman ito nag-abala pang magtanong. Naupo na lamang sa upuang gawa sa kawayan at inantay na lumabas si Lexie.
Nang bigla na lang lumabas si Mang Sigmund. Bit-bit ang sako ng uling. Nawala ng laman. Mang Sigmund, magandang hapon po. Saan niyo nga po pala dinala yung laman ng sako? Tanong ni Janelle, na ikinagulat ng matanda. Halos hindi pa ito makapagsalita hanggang lumabas na ng tahanan si Lexi. Uy pare, andiyan ka na pala. Yung mga uling, inilalagay ni tatay yun sa silong para wag mabasa. Tinatanggal niya din sa sako para wag pamahayan ng mga insekto. Pagpapaliwanag ni Lexi. Nang tignan naman ni Janelle si Mang Sigmund, tila nakahinga ito ng maluwag. Kaagad din itong nagpaalam para pumunta sa gulayan. Inaya naman ni Lexi si Janelle na pumasok sa loob ng tahanan para makapagmeryenda. Habang nakaupo, pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa kanilang gagawing thesis. Nang bigla na lang dumating ang tiyuhin ni Lexi, kapatid ng tatay na si Mang Ador. Humahangos itong tinawag ang pangalan ni Mang Sigmund. Ngunit dahil wala nga ito sa tahanan, ang nanay na lamang ni Lexi ang humarap dito. Oh Ador, anong nangyari at bakit ka humahangos? Tanong ni Aling Melba. Manang Melba, sa kabilang baryo po, may mga taong namatay. At ang sanhi daw po ng kamatayan ng mga ito, kagat ng sigbin. Kailangan ko pong balaan si Manong Sigmund. Baka sagurin siya ng mga taong bayan dito. Tugon ni Ador. Kaagad namang tinakpan ni Aling Melba ang bunganga. Ngunit huli na ang lahat dahil narinig na ito ni Janelle. Lexi, ano bang ibig sabihin ng tiyuhin mo? Bakit ang tatay mo ang sinisisi nila sa pagkamatay ng mga taong yun? Tsaka, kagat ng sigbin? Totoo ba ang mga yun? Tanong ni Janelle. Hindi naman nakaimik ang kasintahan. Nilapitan na lamang ang binata at niyakap sabay-sabing. Janelle, alam kong mahal mo ko. Kaya sana, huwag magbabago ang nararamdaman mo sa mga sasabihin ko. Tugon ni Lexi. Tumango naman si Janelle at sinabi, kahit ano pa yan, mas gugustuhin ko pang malaman yung totoo kaysa itago mo sa akin. Tanggap naman kita eh. Wika ng binata. Dito na sinimula ni Lexi ang pagsasalaysay. Ayon sa dalaga, ang angka ng ama ay mahabang linya ng mga sigbinan. Lahat silang magkakapatid ay may mga alagang sigbin. Maging si Lexi, meron ding inaalagaan. Talaga? Hindi ka ba nagbibiro? Ayos ah. Totoo pala ang mga sigbin. Pwede ko ba silang makita, Alex? Tanong ni Janelle. Tuwang-tuwa ang binata na hindi naman inaasahan ng dalaga. Napangiti ito at kagad inaya si Janelle papunta sa likod ng tahanan. Doon nakita ng binata ang napakaraming maliliit na tapayan. Sa bilang niya, nasa 50 ang mga yon. At sa pinakagitna ay may isang napakalaking tadyaw na halos kasing tangkad na ni Janelle. Dito sila nakatira. Sa bawat isang tapayan, isang pamilya ang sigbin ang nakatira. At doon naman sa malaking tapayan na yun ang pinakaamahan nila. Ang pinakaunang alaga ng tatay ko. Mamaya, ipapakita ko sa'yo kung ano ang itsura nila.
Kasi ngayon, hindi pa sila pwedeng lumabas eh. Hindi sila lumalabas pag tirik ang araw. Wika ni Lexi. Hindi naman makapag-antay si Janelle sa paglubog ng araw. Akmang papasok na sana sila sa loob ng tahanan. Nang bigla namang dumating si Tatay Sigmund. Noong una ay nagalit ito. Pero nang magpaliwanag si Lexi, kagad din namang nawala ang galit ng matanda. Pasensya na po, Tay. Alam na po ni Gina lang lahat eh. Narinig niya po kanina si Tio Ador. Nagbanggit tungkol sa mga namatay sa kabilang baryo dahil daw sa kagat ng sigbin. Wika ni Lexi. Natawa naman si Mang Sigmund. Biniro pa nito si Janelle. Oh, ayan Janelle. Wala nang atrasan to. Alam mo na ang sikreto ng pamilya namin. Wika ni Tatay Sigmund. Napakamot naman ng ulo ang binata at nakitawa na lang din. Matapos ang usapang yun, hinarap na nila si Mang Ador na nooy nag-aantay sa sala. Ipiniliwanag nito sa kapatid ang buong pangyayari. Napailing na lamang si Mang Sigmund sa sinabi nito. Alam mo Ador, wala kang dapat ipag-alala. Dahil ikaw mismo ang nakakaalam na hindi mananalakay ang mga sigbin. Baliban na lang kung may isang bagay silang ipinagtatanggol o di kaya naman may ginagantihang mga taong nag-aalaga sa kanila. Wika nito. Napatango na lamang si Ador. Napaisip ito. Maliban sa kanilang magkakapatid, sino pa kaya sa bayan nila ang nag-aalaga ng sigbin? Nang biglang sumayad sa isipan ni Mang Sigmund ang isang dayong pamilya mula sa Mindanao. Kakalipat lamang ng mga ito sa kabilang baryo at halos wala pang nakakakilala sa mga ito. Dahil ang bahay nila ay nasa tuktok pa ng burol. Napapalibutan ng makapal na kawayanan. Madalas itong madaanan ni Mang Sigmund lalo pat nagpupunta sila sa bayan. Dahil ito ang pinakamalapit na ruta. Sa pagkakataong ito Ador, sasadyain ko ang bahay nila para makiramdam. Ayokong nadadawit tayo sa mga nangyayari sa bayan. Wika ni Mang Sigmund. Nakikiramdam lang ang binata ng mga oras na yon. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Lalo na nang titigan niya ang kasintahan habang nakikipag-usap kay Mang Sigmund tungkol sa mga plano. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng minahal ay kabilang sa isang angka ng mga sigminan. Hanggang sa sumapit ang hapon, nagpaalam na si Janelle na babalik sa kanyang boarding house. Inihatid naman ito ni Lexi hanggang sa labas ng bakuran. Medyo malapit lang din naman ang tinutuluyan nito sa bahay ng dalaga. Habang naglalakad, napansin niya ang isang kahina-hinalang lalaki. May dala itong malaking itim na sisidla na gawa sa tela at tila napakabigat ng laman. Papunta pa ito sa mismong direksyon ng tahanan nila Lexi. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila kusang sinunda ng mga paa ni Janelle ang taong yon. Hanggang sa tumapat na nga ito sa bahay ng kasintahan. Nagmasid mula sa malayo si Janelle. Nanlaki ang mga mata ng binata nang buksan ng lalaki ang hawak na supot. Dalawang malalaking sigbin ang lumabas mula dito at papunta ang mga ito sa bahay ni Lexi.
Inantay niyang umalis ang lalaki. At nang hindi na niya ito nakita, dali-dali itong tumakbo papasok sa loob ng tahanan ng dalaga. Nagulat pa ang mga ito nang makita si Janelle. "Oh Janelle, bakit ka bumalik? May nakalimutan ka ba, iho?" Tanong ni Mang Sigmund. Lumabas naman ang silid si Lexie at nilapitan nito. "Dalawang sigbin. May dalawang sigbin na nakapasok sa bahay niyo." Wika ni Janelle. Hindi naman maunawaan ng mag-anak ang sinasabi nito. Dahil sa sobrang paghangos ay halos kinakain na niya ang kanyang sinabi. Uy, Janelle, umayos ka nga. Halika't maupo ka muna. Huminahon ka. Ito ang tubig. Wika ng dalaga. Sabay abot ng tubig kay Janelle. Nang mahimasmasan nito, saka pa lamang nakapagsalita ang binata. "May lalaki akong nakasalubong kanina habang pauwi ako. Hindi ko siya kilala eh. May dalang itim na sako. Papunta dito sa bahay niyo. Kaya sinundan ko kagad. Tapos, nung buksan na niya yung sako, may dalawang sigbi na tumakbo papunta dito." Wika ni Janelle. Nataranta naman si Mang Sigmund. Dali-dali itong pumunta sa likod bahay. Kagad namang sumunod ang lahat papunta doon. Pero tahimik naman ang mga tapayan. Maya-maya ay dumating si Ador. May dala itong hindi magandang balita. "Manang Sigmund, 10 sa mga alaga ko ang pinatay. Hindi ko alam kung sino may gawa. Wala naman akong nakaaway. At mas lalong hindi naman umaalis ng bahay ang mga alaga kong sigbin." Wika ni Ador. Kakatapos niya lamang sabihin ang mga katagang yon, biglang kumalampag ang pinakamalaking tapayan sa likod ng bahay ni Mang Sigmund. "Nako, nagising na ang amahan. Hindi maganda ito. Isa lang ang ibig sabihin. May panganib na paparating. Lexie, pumasok kayo sa loob ni Janelle. At huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi." Wika ni Mang Sigmund. Kagad namang sumunod ang dalaga. Dahil sobrang seryoso ang boses ng ama ng mga oras na yon. Habang nasa loob ng bahay, ipinaliwanag naman ni Aling Melba kung ano ang kakayahan ng amahang sigbi na nasa pangangalaga nila. Alam mo, Janelle, ang amahang sigbin ang pinakamalaki, pinakamalakas at kinikilalang pinuno ng mga alaga namin. Sa bawat angka ng mga sigbinan, meron dapat isang amahan. At kapag sinerte ka, maaaring isang unlaon pa ang maging amahan ng pamamahay nyo, kagaya ng sa amin. Wika ni Aling Melba. Namangha naman ang binata sa mga narinig na kwento. Dagdag pa nito, kakaiba ang kakayanang taglay ng isang unlaon. Dahil kaya nitong pasnurin ang lahat ng sigbin. Mapalabas man o loob ng tahanan na sakop nito. Kayang-kaya din itong makipagbalibagan sa mga aswang. Nakakatakot ang itsura ng isang unlaon kapag nakikipaglaban. Pero kapag nasa natural nitong anyo, napakaamo nito sa tagapangalaga. Habang nag-uusap ang tatlo sa sala ng bahay, pumasok si Mang Sigmund. Kapansin-pansin ang suot nitong kwintas na tila gawa sa likod ng maliit na pagong na mayroong isang uri ng bato sa gitna. Kasunod nito si Ador.
May suot ding kwintas. Napatayo si Janelle nang makita ang nilalang na nakasunod sa kanilang dalawa. Isang napakalaking malausang nilalang na may mata sa noo. Nababalot ng makapal na puting balahibo ang katawan. At sa bawat sanga ng sungay nito, may nakasabit na bungo ng tao. Nanginginig sa takot si Janelle. Lalo na nang dumaan ang nilalang sa kanya at inamoy siya nito. Hinawakan naman ni Mang Sigmund ang nilalang at sinabing, "Wag yan. Kapamilya natin yan. Ang kalaban natin ay naroon sa labas ng bahay." Wika ni Mang Sigmund. Kaagad namang umalis ang nilalang. Dumapa ito at naglakad sa apat na paa. Mas lalong namangha si Janelle nang makita nito ang buntot ng nilalang na isang makamandag na ahas. Kinusot pa niya ang mga mata dahil napakalayo ng itsura nito sa imahinasyon. Yan ang aming amahan. Isang unlaon. Masungit yan kapag nagising siya ng maaga. Alam mo kasi pare, nagigising lang ang mga unlaon sa loob ng 4 o 5 taon para kumain. Pero sa pagkakataong ito, mukhang nakaramdam sila ng panganib. Kaya ayan. Pagpapaliwanag ni Lexi. Susunod pa sana ang magkasintahan kila Mang Sigmund. Pero pinigilan sila nito dahil masyadong mapanganib kapag sumunod pa sila. Dahil balak pala ni Mang Sigmund na tugisin ang taong nagpakawala ng mga sigbin sa bakuran sa pamamagitan ng pang-amoy ng unlaon. Pero dahil sa tila hindi mapakali ang dalawa, nais din ni Janelle na makita kung paano lumaban ang unlaon. Pinakiusapan niya si Aling Melba na payagan silang sundan si Mang Sigmund. Pumayag naman ito at pinasamahan sila sa alagang sigbin. Palihing sumunod ang dalawa. Ibang daan ang tinahak nila dahil napakalakas ng pang-amoy ng alagang unlaon ni Mang Sigmund. Hanggang sa tila natunto ng nilalang ang amoy ng taong nagpakawala ng sigbin. Mabilis na tumakbo ang unlaon para sundan ito. Pero ang pinagtataka nila, bakit pabalik ito sa direksyon ng tahanan? Mabilis ding sumunod sila Janelle. At pagkarating sa bakuran ng mag-anak, nakita na lang nila na nagkalat na sa paligid ang mga alagang sigbin ni Mang Sigmund. Nakadepensa ang mga ito habang pinapaikutan si Aling Melba. Hindi pa man sila nakakatungtong sa loob ng bakuran. Kitang-kita na nila ang dalawang malalaking malaasong nilalang. Nakatayo mismo sa harapan ng tahanan. Umangil ng napakalakas ang unlaon. At tila mga maliliit na bumbilyang nagsipag-ilaw ang mga mata ng mga alagang sigbin. Hinila naman ni Lexi para magtago si Janelle. Dahil yun na pala ang hudyat ng amahang sigbin sa pagsalakay. Tila mga langgam na sumugod ang mga maliliit na sigbin. Kinuyog nila ang dalawang malalaking aso. Hanggang sa napabagsak na nila ang isa sa mga ito. Akmang tatakas pa sana ang isa. Pero naapakan ito sa ulo ng unlaon. Kinagat nito ang katawan at biglang hinila. Nahiwalay ang katawan nito sa mismong ulo ng nilalang. Manghang-mangha si Janelle nang biglang hinagis ng unlaon ang ulo sa itaas at sinalo ito sa pamamagitan ng kanyang sungay. Yun pala ang dahilan kung bakit napakadaming bungo ng tao sa sungay nito. Dahil lahat pala ng napapatay niya
Ginagawa niyang palamuti o tropeyo ang mga ulo. Inakala nilang tapos na ang labanan pero laking gulat nila nang bigla na lang may kung sinong lumabas mula sa masukal na paligid. Isang matandang lalaki. May hawak itong tungkod at sa likod nito ay may dalawa pang malalaking aso. Sa wakas, nagpakita ka na din. Binalak ka pa naming sugurin sa pamamahay mo. Pero parang ikaw na mismo ang pumunta sa sarili mong hukay. Wika ni Mang Sigmund. Tumawa naman ang matanda na tila minamaliit lamang ito. Napakalakas ng loob mo, Sigbinan. Hindi mo ba alam kung sino ang kaharap mo? Sa bagay, mukhang hindi mo na yata ako kailangan pang kilalanin. Dahil ngayong araw na ito, uubusin ko na ang lahi niyo. Wika ng matanda. Wala itong kaide-ideya na ang kaharap niya ay isang mataas na uri ng mambabarang. Maliban sa pagiging sigbinan, si Mang Sigmund ay isa ding punggaitang mambabarang. Ito ang dahilan kung bakit naging amahan ng kanyang pamamahay ang isang unlaon. Mukhang ikaw ang hindi nakakakilala sa angkan ko, tanda. Kung aswang ka lang, malamang hindi mo nga ako kilala. Hindi mo ba naisip kung paano ko nakuha ang tiwala ng isang unlaon? Tugon ni Mang Sigmund habang kinukumpas ang kamay. Lumabas mula sa dilim ang unlaon. Naglakad ito sa dalawa nitong paa. Napaatras ang matanda nang makita nito ang nilalang na tila ba nagsisising sumugod sila sa teritoryong yun. Inakala ni Mang Sigmund na aatras na ang mga ito. Pero kagad nagpalit ng anyo ang matanda na siyang pinakamalaking pagkakamaling ginawa nito. Dahil matapos nitong magpalit anyo, kagad siyang sinakal ng unlaon. Walang awang hinampas sa isang puno. Hindi pa man nakakatayo ang matanda. Muli siyang dinampot ng nagngangalit na sigbin. Nilapa ito. At kagaya ng ginawa sa unang kasamahan, inihiwalay niya ang ulo at isinabit ito sa kanyang sungay. Nagsitakbuhan ang mga kasamahan na matandang malalaking aso. Hinabol naman ito ng mga sigbin. At sa mismong harap ni Jinel, nagbago ang anyo ng unlaon. Bumalik sa pagiging maamo ang muka at muling pumasok sa loob ng tahanan. Nangangahulugan lang, nawala ng kalaban sa paligid at babalik na ito sa pagkakahimbing. Magkahalong mangha, takot, kilabot at saya ang naramdaman ni Jinel na mga oras na yon. At masasabing swerte ito dahil nakakilala siya ng isang babae na bibilang sa angkan ng mga sigbinan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Delon. Walang eksaktong taon. Magalyon, Negros Occidental. Mula sa isang pamilyang binabansagang aswang sa lugar itong si Delion. Marami sa kanilang mga kabaryo ang nakapagsabing nakita nila ang tatay ng binata. Umaakyat sa bubong ng kabahayan.
Kung minsan ay naaabutan pa ito na may pasan-pasang tao. Ngunit sa kabila ng mga paratang, hindi nila magawang patunayang aswang nga ang angka ni Delon. Ilang beses na din silang inimbestigahan ng kapulisan. Ngunit talagang walang ebidensyang makita sa kanila. Wala ding kaibigan si Delon sa lugar. Kaya simula ng kabataan nito, palagi na lamang itong nag-iisa. At kung nakikisalamuha naman sa ibang kabataan, napapaaway lamang dahil sa pangaasar ng mga ito sa kanya. Kaya nang magbinata, nagpasya si Delon na lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran. Naisip niya na baka sa wakas, mahanap niya ang tahimik na buhay na malayo sa pamilya. Naging maayos naman ang pamumuhay niya sa Maynila. Nakahanap ito ng isang desenteng trabaho. Nagkaroon din siya ng maraming kaibigang hindi hinusgahan. At isang kasintahang hindi niya akalaing lubusang makakapagpabago ng buong pagkatao ng literal. Tubong probinsya ng Quezon ang babaeng naging kasintahan na nagngangalang Nelia. Napakabait at maalaga sa kanya ang dalaga. Naging matagal din ang kanilang pagsasama bago sila nagpasyang magpakasal. Ilang buwan bago ang kasalan, napagpasyahan ni Delo na sunduin ang kanyang mga magulang sa Negros para mamanhikan. Ngunit hindi niya akalaing masamang balita ang sasalubong sa pag-uwi. Ilang taon ding hindi nakauwi ang binata sa baryo. At nang dumating siya, napakadami nang nagbago. Ngunit nandyan pa din ang mga mapanghusgang mata. Pagkarating sa tahanan, nagulat ito dahil napakadaming tao. Karamihan sa mga ito ay kamag-anak niya, mula sa parehong panig ng kanyang ama't ina. Pagkapasok ng bahay, sinalubong siya ng ama at sinabing, Mabuti naman at dumating ka, na anak. Natanggap mo ba ang sulat namin sa'yo? bungad ni Tatay Rogelio. Sulat? Ano pong sulat ay? Pasensya na po, wala po ako natatanggap na anumang sulat eh. Tsaka, bakit ang dami palang tao dito sa atin? Ano po bang meron? Tugon ni Delon. Napayuko naman ang ama sabay hawak sa balikat ng anak. Halika, anak. Sumama ka sa akin. Matagal ka nang inaantay ng lolowakin mo. Wika ni Tatay Rogelio. Kaagad namang sumunod ang binata papasok ng kwarto, kung saan naroon si Lolo Joaquin. Nanlaki ang mga mata ni Delon dahil nakita niyang butot balat na lamang ang matanda. At maniwala man kayo o sa hindi, lolo pa ito ng kanyang ama. Sa madaling salita, lolo niya sa tuhod ang matandang nakaratay sa higaan. Matagal nang naghihirap ang lolowakin mo, anak. Panahon na para magpahinga siya. At mangyayari lamang yon kapag sinalo mo ang kanyang kapangyarihan. Wika ni Tatay Rogelio. Tila pinagsakluba ng langit at lupa ang binata. Dahil ito ang pinakaayaw niyang mangyari. Iniiwasan niya ang kakayanan ng kanilang angkan. Kaya naman mariin niyang tinanggihan ang hiling ng ama. Patawarin niyo po ako, Tay. Pero hindi ko po matatanggap ang pamana ni Lolo Joaquin. Gusto ko pong mamuhay ng normal, Tay. Ayokong maranasan ng mga anak ko ang buhay na dinanas ko noon. Pasensya na po kayo.
Pero hindi ko po matatanggap ang kapangyarihan ng pagiging aswang. Wika ni Delon. Sabay labas ng silid. Dali-dali naman siyang sinunda ng ama. Nababaliw ka na ba, Delon? Napakawalang puso mo naman. Para ipagkait kay Lolo Joaquin mo ang kapahingahan. Wika ni Tatay Rogelio. Sabay suntok sa mukha ni Delon. O tay, wala akong puso. Dahil ayoko magdusa ang magiging pamilya ko balang araw. Tama na tay. Kasi kahit isumpa niyo ko, hindi po ako magiging katulad niyo. Tugon ni Delon. Dahil sa ginawa ng binata, itinakwil siya ng buong mga kaanak. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya ng Maynila dala ang masamang balita sa kasintahan. Hindi niya sinabi ang tungkol sa mga kaanak dahil alam niyang maaari itong hiwalayan ni Nelia kung sakaling malaman mula si Delon sa angka ng mga aswang. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na ang kasintahan ay may tinatago ding lihim. Nalaman ito ni Delon nung nagpasya siyang dalawin ang mga magulang ni Nelia sa Quezon. Mahal, huwag ka sanang mabibigla sa mga malalaman mo ha. Kung ano man yung malalaman mo tungkol sa pamilya ko, tandaan mo, mahal na mahal kita. Wika ni Nelia. Napangiti lamang ang binata dahil sa sinabi ng dalaga. Hindi niya alintana ang anumang pangamba sa pagharap sa pamilya nito. Dahil alam niyang gagawin niya ito para lamang sa kanilang dalawa. Huwag kang mag-alala mahal. Dahil kahit ano pa man ang pinagmulan mo, tatanggapin ko yun. Wika ng binata. Pagkarating sa baryo ng dalaga, kaagad nagtaka si Delon dahil may mga sasakyang sumundo sa kanila. Kaagad niyang naitanong sa dalaga kung kanino ang magagarang sasakyang yon. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang tumugon ang dalagang sila ang nagmamay-ari ng mga sasakyan. Nelia, ito ba yung sinasabi mong matutuklasan ko? Nasurpresa ako dun mahal. Wika ni Delon. Oo mahal, pero hindi pa ito ang totoong sorpresa ko sa'yo. Mas magugulat ka kapag nakausap mo na ang tatay ko. Tugon ni Nelia. Sa puntong ito, kinabahan na ng bahagya si Delon. Lalo na nang sabihin ng isa sa mga sumundo sa kanilang inaantay na siya ng ama. Pagkarating sa mismong bakura ng napakalaking tahanan, kaagad silang sinalubong ng mag-asawang halos kasing edad lamang ng tatay ni Delon. Hindi naman magara ang kasuotan ng mga ito. Kaya naisip ng binata na baka kasambahay lamang ni Nelia ang dalawang yon. Ngunit laking gulat ni Delon nang bigla na lang yakapin ni Nelia ang lalaki at tinawag niyang tatay. Maligayang pagbabalik, Nelia, anak ko. Ali kayo sa loob at doon na tayo mag-usap. Lalo ka na binata. Marami akong itatanong sa iyo. Wika ni Mang Arnulfo, ama ng kasintahan. Parehas nakangiti lang ang dalawang matanda sa kanya. Kaya bahagyang nawala ang kaba sa dibdib. Pinaupo sila ni Mang Arnulfo sa sala at walang paligoy-ligoy na nagtanong sa kanya ang matanda. Gaano mo kamahal ang anak ko, iho? Hindi naman sa sinusukat ko ang pagtingin mo sa anak ko. Pero ngayong nalaman mo na ang totoong estado namin sa buhay,
Gusto kong malaman kung totoo ang pagmamahal mo sa unika iha namin. Wika ni Mang Arnulfo. Kaagad namang napayuko si Delon sabay tugon. Wala po akong pakialam kung ano ang estado ng buhay ni Nelia. Ang totoo po, ngayon ko lang din po ito nalaman. Aaminin ko po hanggang ngayon, pakiramdam ko nasa panaginip ako eh. Pero wala pong kinalaman kung anong meron kayo sa pag-ibig ko sa anak niyo. Tugon ni Delon. Napatango na lamang ang matanda. Hinawakan naman ng nanay ni Nelia ang kamay ni Delon at sinabi, Iho, kung totoo man ang sinasabi mo, aba bihira ang lalaking kagaya mo. Pero sinabi naman siguro sa'yo ng anak ko na hindi lang ito ang lihim na tinatago ng pamilya namin. wika ni Aling Remya. Kaagad namang pinigil ni Nelia ang ina sa pagsasalita. Hinila si Delon sa isang gilid. Niyakap niya ito at sinabing, Tenon, tanggap ka ng mga magulang ko. Dahil sasabihin na nila sa iyo ang lihim ng pamilya namin. Sana lang, huwag magbago ang pagtingin mo sa akin ha. Kung sakaling malaman mo ang lahat-lahat. wika ni Nelia. Tumango naman ang binata at muling niyakap ang dalaga. Kaagad na silang bumalik sa sala at nakita nilang papatayo na ang dalawang matanda. Bueno iho, wag na nating patagalin pa ang pananabik mo. Halika't sumunod ka sa amin ng asawa ko. Wika ni Mang Arnulfo. Bagaman nagtataka, sinunod ng binata ang sinabi ng matanda. Bumaba sila sa isang hagdan papunta sa pinakailalim na malaking bahay. Sinindihan ni Mang Arnulfo ang mga sulong nagsisilbing ilaw doon. Tumambad kay Delon ang napakadaming tapayan. Ilan sa mga ito ay walang takip. Habang ang ilan naman, nakataob na nangangahulugang walang laman. Makinig ka sa akin, binata. Kami ay mula sa angkan ng mga sigbinan. Ang bawat tapayang nakikita mo, tahanan ng isang pamilya ng sigbin. Ito ang pinaka-iniingatan naming lihim. At siguro alam mo naman ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito. Wika ni Mang Arnulfo. Walang sabi-sabi. Inabot ng binata ang kamay ng matanda at nagmano. Maraming salamat po. Ano po ba ang gusto niyo itawag ko sa inyo? Tanong ni Delon. Natawa naman ang mag-asawa at sinabi, Ikaw ang bahala, iho. Simula ngayon, bahagi ka na ng pamilya namin. Hindi magtatagal ay magkakaroon din kayo ng sariling pamilya ng anak namin. At sana, tanggapin mo ang pagiging sigbinan, kagaya ng pagtanggap mo sa buhay ng aking unika iha. tugon ni Mang Arnulfo. Tumango lamang si Delon bilang pagtugon. Kaagad siyang niyakap ng nanay ni Nelia. O siya, pumasok na muna kayo sa silid niyong magkasintahan. Magpahinga na muna kayo at ipapatawag ko na lang kayo kapag handa na ang pagkain. O hindi naman kaya, Nelia, ipakilala mo siya sa kawan ng mga sigbin na pagmamay-ari mo. Wika ni Aling Remya. Bigla namang napuno ng kurisidad ang isipan ni Delon.
dahil ito ang unang beses niyang makakakita ng sigbin. At hindi lamang nag-iisa, kundi buong kawan. Siguro, mamaya na lang po paglubog ng araw, Nay. Ayokong gisingin ng mga sigbi ng maaga, lalo na't ang sabi ni Mang Tinoy, may kakapanganak pa lang na pamilya. Tugon ng dalaga. Kaunting kaalaman. Ang isang kawan ng sigbin ay binubuo ng 10 o higit pang pamilya. Pinamumunuan nito ng isang libon o yung tinuturing nilang ama-amahan. At sa bawat taong madadagdag sa pamilya ng sigbinan, isang bagong sigbin ang isisilang. Balik tayo sa kwento. Pagsapit ng hapon, dinala ng dalaga ang kasintahan sa kawan. Tamang-tama dahil kakalabas pa lamang ng tapayan ng libon o yung pinakapinuno. Laking gulat ni Delon dahil napakalaki nito. Ibang-iba ang kulay ng balat nito sa pangkaraniwang sigbin. Lumapit ito sa kanila at inamoy-amoy ang binata, kasabay ng pag-angil. Hinawakan naman ni Nelia ang kamay ng binata at dinampi sa noo ng malaking sigbin. Laking gulat ni Delon nang bigla na lang nag-iba ang anyo nito. Mula sa kalbong balat ay tinubuan nito ng makapal na puting balahibo. Ang kaninang mapulang mga mata, naging maliwanag na kulay asul. Ayan, mahal. Tanggap ka na din ng libon ko. Kaya wag mo akong lolokohin, ha? Dahil siya ang unang lalapas sa'yo. Biro ni Nelia. Nang araw ding yun, itinakda na ang kasal ng dalawa. Wala naman naging problema ang hindi pagdalo ng mga magulang ni Delon. Dahil para sa pamilya ni Nelia, mas makakabuting si Delon lamang ang may alam ng totoo nilang lihim. Ilang buwan ang nakalipas matapos ikasal ang dalawa. Nagkaroon sila ng sariling pamilya. At kagaya ng sinabi ng tatay ni Nelia, bumuo ng isang bagong kawan sina Delon. Naging isang ganap na sigbinan si Delon. Naging masaya ito sa buhay na pinili. Ngunit alam niya sa sarili na kailangang malaman ng asawa ang tungkol naman sa angkang pinanggalingan. Ngunit hindi niya ito magawa dahil pinanghihinaan siya ng loob. At tila may kung anong pumipigil sa kanya. Dahil sa tuwing kukuha siya ng buwelo para magtapat, palagi naman itong nauudlot. Hanggang sa kusa ng nilantad ng pagkakataon ang lihim ni Delon. Isang araw, pinuntahan sila ng isa sa mga kasambahay ni Nelia. Ayon dito, may isang matandang lalaki na naghahanap kay Delon. Sinabihan naman ito ni Nelia na samahan ang matanda papunta sa tahanan. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kakaibang kaba si Delon. At nakumpirma niya ito nang makita ang sinasabing matanda. Tay, anong ginagawa niyo dito? Teka, paano niyo po natunto ng lugar na to? Tanong ni Delon. Magtatakip silim na ng mga oras na yon. Naganap ang hindi inaasahang pangyayari. Lumabas mula sa silong ng bahay ang libo-libong alaga ni Nelia. Sinugod ang tatay ni Delon. Mabuti na lamang ay nagawa itong harangin ni Delon. Nagtataka si Nelia dahil hindi naman ito ginagawa ng libon maliban na lamang kung ipinag-utos niya ito. Delon, magtapat ka nga sa akin. Aswang ba ang tatay mo?
Tanong ni Nelia. Biglang nanlamig si Delon sa tanong ng asawa. Ngunit wala na itong magagawa. Naibit na siya sa sitwasyon. Oo, mahal eh. Gusto ko sanang ipagtapat sa iyo ang lahat pero hindi ako nagkakaroon ng lakas ng loob para gawin yun. Patawarin mo ko ha. Wika ni Delon. Kaagad namang sumagot ang kanyang ama. Ito pala ang dahilan kung bakit mo tinalikuran ang angka natin. Mabuti na lamang at tinakwil kita. Lalo mo lang pinatunayan sa akin na isa kang walang kwentang tao. At total pumanig ka na din sa mga itinuturing na kalaban ng ating angkan. Panindigan mo yang pasya mo. Banta ng ama. Sabay talikod. Ang hindi alam ni Delon, may nakaambang panganib sa kanilang pamilya. Hindi niya akalaing sasalakayin siya ng kanyang sariling ama, kasama ang ilang pang mga kaanak. Isang gabi, habang tahimik na naghahapunan, nakarinig ng malakas na kalabog mula sa silong ng tahanan sina Delon. Dali-dali itong tumayo upang tignan kung ano ang sanhi ng ingay na yon. Laking gulat ni Delon nang makita niyang nagkalat ang bangkay ng mga alaga nilang sigbin. Tinignan pa niya ang tapayan kung saan nakatira ang libon. Hindi pa ito lumalabas. Kaya kagad niyang pinaalam kay Nelia ang nangyayari. Dali-dali naman itong nagpunta sa tahanan ng mga magulang at sinabi ang lahat ng naganap. Nanlaki ang mga mata ni Nelia nang malaman na ganun din ang nangyari sa mga magulang. Ang masama pa, pati ang libong na pagmamay-ari ng ama, nasawi sa pananalakay. Kasalanan ko po ang lahat ng ito, Nay. Tay, patawarin niyo po sana ako dahil hindi ko sinabi sa inyo ang lahat tungkol sa akin eh. Pagsisisi ni Delon. Ngunit nagulat siya sa naging tugon ng tatay ni Nelia. Wala kang kailangang sabihin sa amin. Alam ko na simula pa lamang namula ka sa angkan ng mga aswang, Delon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam kong wala kang kinalaman sa mga nangyari. Ang tanong ko sa iyo ngayon, handa ka bang kalabanin ang sarili mong pamilya? Alang-alang sa amin. Tanong ni Mang Arnulfo. Walang pagdadalawang isip na tumugon si Delon. Sila po ang nagumpisa ng lahat ng to. Nararapat lang po na pigilan ko sila, tatay. Handa po akong harapin sila kung kinakailangan. Wika ni Delon. Matapos ang usapang yon, kaagad pinakawala ng tatay ni Nelia ang isa pang libon na pagmamay-ari naman ng ina. Dali-daling tumakbo ang napakalaking nilalang papunta sa kagubatan. Sinundan naman ito ni Delon at Mang Arnulfo. Hanggang sa biglang huminto ang libon. Laking gulat ng dalawang napapaligiran na sila ng mga aswang nakaanak ni Delon. Naghihinayang ako sa iyo, Delon. Mali ang angkang pinanigan mo. Kaya patawarin mo sana kami. Dahil wala kaming magagawa kundi ang patayin ka. Kasama ng mga sigbinan. Wika ni Tatay Joaquin. Bagaman hindi tinanggap ni Delon ang pagkaaswang, may taglay naman itong lakas na maaari niyang ipangtapat sa ama. Bigla siyang sinugod nito. Dali-dali naman niyang sinalubong ang ama at sinabing,
Patawarin niyo rin po ako, tay. Kung pinili ko mamuhay na mapayapa sa piling ng mga sigbi ng tinuring niyong kalaban. Kung ito ang naging pasya niyo, wala na po ako magagawa kundi ang labanan kayo. Kaagad na hinawakan ang kamay ng ama. Hinagis ito pabalik sa mga kamag-anak. Maya-maya pa, dumating si Nelia kasama ang isa pang libon. Napaatras na ang mga aswang sa pagkakataong yon. Dahil alam nilang maaaring magsanib ang 2 libon at maging isang malaking halimaw na kung tawagin ay unlaon. Delon, umalis ka na dyan. Kapag nagsanib ang 2 libon, hindi na namin sila mapipigilan. Wika ni Nelia. Kaagad namang sumunod si Delon. Nanlaki ang mga mata nang biglang sakmali ng libong na pagmamay-ari ng nanay ni Nelia. Ang libong na nasa ilalim ng pangangalaga nilang mag-asawa. Ang proseso ng pagsasanib ng 2 libon ay sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo. Nang matapos, umalis ang sugatang alaga ni Nelia at bumalik ito sa tapayan. Samantalang ang alaga naman ng ina, unti-unti itong nagbabagong anyo. Naging kulay itim ang balat nito na tila naaagnas. Tumubo din sa ulo at likod nito ang sungay na tila sa usa. Umiksi ang mga tenga at lumantad ang mahahaba at matutulis nitong mga pangil. Kaagad nitong sinalakay ang mga aswang. Bagaman naaawa sa mga kaanak, pinili ni Delon na manood na lamang sa kalunos-lunos na pangyayaring sinapit ng angkan sa kamay ng unlaon. Patawad, mahal. Kailangan pang mangyari ito sa angkan natin. Wika ni Nelia. Kaagad naman siyang niyakap ni Delon. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawang ganon ang mangyayari sa oras na magkakilala ang kanilang angkan. Ngunit laking pasasalamat nila dahil nanaig pa din ang kanilang pag-iibigan sa kabila ng katayuan ng mga angkan. Sa kasalukuyan, patuloy pa ding namumuhay sina Delon sa probinsya ng asawa. Ginamit nila ang biyayang mula sa mga sigbin upang makapagpundar ng sariling negosyo at makatulong sa iba. Isang patunay ang pag-ibig ni Delon sa kasabihang, kapag pag-ibig ang umiral, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Nawa ay nagustuhan niyo ang kasaysayang ito. Ang kwento ni Delon na mula sa angkan ng mga aswang at ng asawang si Nelia, na galing naman sa angkan ng mga sigbinan.